Nagsisimula ang chapter na ito nang pinatawag ng prinsipe ang mga mangkukulam. Si Andrea, habang ninungunguya ang tuyo, tinanong si Roland kung bakit niya sila pinatawag. Biro ni Roland na hulaan nila, nangakong bibigyan ng dagdag na ice cream sandwich sa hapunan kung tama ang sagot. Biglang naging interesado si Andrea. Naghinala si Ash na baka may kaugnayan ito sa paglalagay ng tubo sa kwarto. Ngumiti si Nightingale at sinabing hindi kailangan ng malalaking tubo para sa simpleng plumbing. Nakaramdam si Andrea ng pagkakaisa. Nakipaglaban si Nightingale katulad niya. Ngunit si Nightingale mula sa unyo ng mga mangkukulam ang may lakas ng loob na kausapin si Ash sa ganoong tono. Simula nang dumating sa bayan ng hangganan, si Nightingale ang pinakamalapit na mangkukulam na naging kaibigan ni Andrea. Pareho silang may mataas na pinagmulan at parehong kulay ng buhok, at kinikilala ang husay ng isa't isa sa pakikipaglaban. Handa pa nga si Nightingale na ibahagi ang kanyang tuyo. Kumunot si Ash bilang tugon. Ngumiti si Nightingale at sinabing nasa tabi siya ni Roland habang ginagawa niya ang mga disenyo. Kaya alam niya kung para saan ang mga iyon. Nagrereklamo si Rem na hindi patas iyon. Natawa si Roland at idineklarang disqualified na si Nightingale sa larong hulaan. Sinabi ni Roland na ang mga tubo ay bahagi lamang ng isang sistema at ipinahiwatig na maaaring malaman nila ang sagot sa pag-iimbestiga ng ibang lugar. Agad na sumang-ayon sina Maggie at Lightning. Inamin ni Nightingale na kahit nakita niya ang mga disenyo, hindi niya naintindihan ang mga iyon. Naisip niya na kung may mangkukulam sa unyo na makakaunawa sa intensyon ni Roland mula sa mga plano. Malamang si Anna lamang iyon. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, nagpasya si Andrea na huwag nang tanungin si Anna, ginawa ang pahiwatig ng prinsipe, nagpunta si Andrea sa bawat silid. Ini-inspeksyon ang kanyang mahahanap. Sa mga tapos ng kwarto, napansin niyang ang mga copper pipes ay natatakpan ng mga bakal na rehas na parang para maiwasan ang paghawak ng sinuman. Sa labas, ang isa sa mga tubo ay direktang nakakonekta sa balon sa looban. Inisip niya na maaaring para ito sa pagpapainit ng tubig, ngunit tila masyadong mabigat iyon. Tinipon ni Prinsipe Roland ang lahat ng mangkukulam sa Grand Hall at inihayag ang opisyal na paglulunsad ng heating system ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Roland na ang mga firepan ay mahirap ilipat at kailangan pang buksan ang mga bintana para sa ventilasyon. Kung hindi ay may panganib ng carbon monoxide poisoning. Wala raw ganitong problema ang bagong sistema ng pag-init. Bukod kay Anna, Soraya at Hummingbird na tumulong sa pag-install, ang tanging nakahula ng tama ay si Tilly. Gayunpaman, lahat sila ay makakatanggap ng ipinangakong ice cream sandwich. Ngayong araw si Roland ay magbibigay ng pampublikong talakayan tungkol sa paghahanda ng nitrogen. Kasama si Kyle sa pagpapaliwanag. Noong una si Roland ay walang dodang hindi magkakasundo sina Agatha at Kyle. Sa isang banda, nandyan si Kyle, ang punong alchemist ng border town, na masyadong masigasig sa alchemia at tila walang pakialam sa damdamin at pananaw ng iba. Sa kabilang banda, si Agatha, isang mangkukulam mula sa kahariang umiral daan-daang taon na ang nakalipas. Na ipinagmamalaki ang pagiging bahagi ng Exploration Society, ang nangungunang institusyong pananaliksik. Pareho silang prangka at ang pagpares sa kanila ay parang pinagsasama ang dalawang sangkap sa pagsabog, isang pagsabog na nag-aabang. Sa sorpresa ng lahat, magkasundo silang dalawa. Nararamdaman ni Kyle na may malaking utang na loob siya kay Agatha. Habang mataas ang tingin ni Agatha sa malawak na kaalaman ni Kyle. Matapos nilang i-extract ang nitrogen, karamihan ay nagsabing hindi nila ito makita. Tinanong ni Roland kung paano mapapatunayan na ang nitrogen ay iba sa hangin. Tama ang mga sagot ni Tilly, Agatha, at Anna. Masayang-masaya si Roland sa malalim na akademikong kapaligiran. Ngunit ang natitirang mangkukulam ay litong-lito. Sina Berev at Axe na naroon din, ay ganun din. Gayunpaman, naniniwala si Axe na kung galing iyon kay Prinsipe Roland, tiyak na tama iyon. Sa tuktok ng mga pader ng lungsod, nakahanda na ang mga riflemen. Kalmado nilang sinuri ang mga armas at naghanda. Isang sundalo ang nakita ang mga mangkukulam. Isa pa ang nagsabi kung gaano kaganda ang kanilang hitsura. Naalala niya kung paano sila ipininta ng simbahan bilang pangit at nakakatakot bago siya nakarating sa bayang nasa hangganan. Isa pang sundalo ang nagsabi, hindi lang sila magaganda, sila rin ay napakalakas.
Nabanggit niya ang tungkol kay Ash na may hawak ng napakalaking espada, na kayang pabagsakin ng isang halimaw na may lahing demonyo sa isang hampas lamang. Nais niya sanang magkaroon ng ganung lakas. Bigla, sinaway siya ng isang ikatlong sundalo, binubulong ang takot na baka ito'y kapangyarihan ng mga demonyo. Sinuntok siya ng sundalong may nakapusod na buhok, pinagsasabihan siya na huwag magsalita ng kalokohan. Ipinaalala niya na si Lady Nana ay isa ring mangkukulam, at tinanong kung iniisip din niya itong demonyo. Binabaan ng isang sundalo ang kanyang boses at nagbabala na ang pagsasalita ng ganito sa harap ng mga veterano ng unang hukbo ay magdudulot ng pananakit. Nang matapos ang usapan, muling bumaling ang kanilang mga mata sa paparating na alon ng mga halimaw. Hindi ito gaanong naiiba sa mga naunang nilalang, ngunit bigla nilang napansin ang isang napakalaking halimaw sa gitna, isang dambuhalang demonyo na hindi pa nila nakita noon. Mas mataas pa ito sa pader ng lungsod, at ang mga malalaking sungay at ngipin nito ay kasinlaki ng isang buong lalaki. Alam nilang walang silbi ang mga rifle laban dito, kailangan nila ang kanyan. Tumingin sila sa posisyon ng bagong kanyan, at ang pilak nitong baril ay nakahanda na. Unti-unting umikot ang baril, nakatutok na sa nagtatakbuhang dambuhala. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab, kasunod ang nakakabinging ingay. Sa kasamaang palad, hindi ito tumama. Dumating sina Andrea at Ash matapos marinig ang kaguluhan. Pagdating nila, isang pangalawang nakakayanig na ingay ang sumunod. Sa pagkakataong ito, tinamaan ang dibdib ng dambuhalang demonyo. Bumagsak ng mabigat ang halimaw sa gilid, ang bigat nito'y umalangaw-ngaw sa buong larangan ng labanan, dinudurog ang maraming halimaw sa kanyang pagbagsak. Hindi mapigil ng mga sundalo ang kanilang tuwa, kahit isang napakabangis at malupit na kalaban ay hindi makakatagal laban sa makapangyarihang sandatang nilikha ng prinsipe. At nagsimula ang mga sundalo sa pader ng lungsod na isigaw ang pangalan ni Roland. Nalaman lamang ni Roland ang balita matapos ang laban. Pagdating niya sa pader ng lungsod, ang napakalaking katawan ng halimaw ay tahimik na nakahiga sa nyebe. Kasama niyang dumating si Agatha, na namulat ang mga mata nang makilala ang nilalang. Tinukoy ni Agatha na ito'y isang halimaw na tinatawag na Heldred Beast. Ipinaliwanag ni Agatha na ilang bayan ang nawasak sa mga kamay ng Heldred Beast. Gayunpaman, ang mga ito ay nakikita lamang tuwing nalalapit ang madugong buwan. Naalala ni Roland ang mga tala sa tala-arawan, na binanggit na kapag ang langit ay nagpakita ng isang pulang buwan, muling magbubukas ang mga pintuan ng impyerno, kaya't nagtanong siya ng paliwanag. Sumagot si Agatha, sinasabing mayroon na lamang silang 5 taon na natitira. Sa una, nagulat si Roland ngunit nakaramdam ng kaunting ginhawa nang lubos niyang maunawaan ang mga sinabi ni Agatha. Napansin ni Agatha ang kakulangan ng pagmamadali ni Roland. Sinabi ni Roland na 5 taon ay sapat na, at sa kanilang kasalukuyang bilis ng pag-unlad, magagawa niyang armasan ang buong hukbo ng mga bagong baril sa loob ng 1 taon lamang. Ang 5 taon ay magbibigay sa kanya ng sapat na panahon upang tiyakin na ang lupa, populasyon, at mga mapagkukunan ay maabot ang mas mataas na antas. Nais niyang magtayo ng 3 pang-industrial na lungsod na magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain at bala. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng batayang edukasyon sa mga tao. Sa pagtatapos ng 5 taon, maaari niyang lagyan ng mga kanya ng buong pader ng lungsod. Parang napagdesisyonan na ni Agatha ang kanyang gagawin. Huminga siya ng malalim at nangako kay Roland na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makagawa ng likidong nitrogen at likidong oxygen para sa kanya. Tinitigan siya ni Roland sa mata, at bago pa siya matapos sa kanyang pangungusap, sinigurado ni Roland na tatalunan nila ang mga demonyo. Pagsapit ng gabi, bumalik si Evelyn sa kanyang apartment. Agad niyang naramdaman ang init ng pasilyo. Ang pagkakaiba ng loob at labas ng apartment ay parang dalawang magkaibang mundo. Habang naglalakad sa sala, napansin niyang naglalaro ng poker sina Andrea, Ash, at Savvy. Bawat isa sa kanila ay may nakadikit na mga piraso ng papel sa mukha. Ipinaliwanag ni Andrea na ang may pinakamaraming papel ay taya ng isang ice cream sandwich sa susunod. Inimbitahan ni Andrea si Evelyn na sumali. Binanggit ni Evelyn na papalapit na ang mga huling pagsusulit, iminumungkahi na mag-aral na lamang sila. Sumagot si Andrea na madali lang para sa kanya ang mga aralin, at parehong tumanggo sina Ash at Savvy bilang pagsang-ayon.
Bigla niyang naalala na si Andrea ay mula sa pamilya ng mga Maharlika, at sina Ash at Savvy ay marunong bamas at sumulat. Magalang na tinanggihan ni Evelyn ang paanyaya at bumalik sa kanyang silid upang mag-aral. Kinabukasan, magkakasamang nakaupo ang mga mangkukulam sa silid-aralan, naghihintay kay Lady Scrolls. Mental na nagbibilang si Andrea, bukod pa sa ice cream sandwich na matatanggap ng lahat pagkatapos ng pagsusulit, mayroon siyang dagdag na 2 mula kina Ashes at Savvy kahapon. Nangangahulugan na 3 bahagi ng ice cream sandwich ang maaari niyang ubusin mag-isa. Pagdating ng pagsusulit, tiwala si Andrea sa kanyang mga kasagutan. Mabilis niyang sinagutan ang mga tanong sa unang pahina, ngunit nang buksan niya ang susunod, napansin niyang hindi niya maintindihan ang problemang pangmatematika. Huminga siya ng malalim at patagang tumingin kay Nightingale sa likurang hanay, ngunit kitang-kita sa mukha ni Nightingale na wala rin itong alam. Tahimik na nakatingin si Nightingale sa papel, hawak ang panulat sa kanyang bibig, at hindi nagbabago ang tingin. Tumingin siya kay Evelyn, na dahan-daang nilulutas ang mga problema gamit ang kanyang mga daliri. Nang tingnan niya si Ash, kapareho ng naguguluhang itsura ni Nightingale ang nakita niya. Sa gitna ng tensyon, inanunsyo ni Scroll ang pagtatapos ng pagsusulit. Sumandal si Andrea sa kanyang upuan, pinapanood ang pagkuha ng kanyang papel. Biglang naramdaman na ang 3 bahagi ng ice cream sandwich sa gabing iyon ay baka hindi kasing tamis ng kanyang inasahan. Dinala ni Scroll ang lahat ng mga papel pabalik sa opisina ni Roland. Nakita ni Roland ang samot-saring kakaibang sagot, at hindi siya natuwa dito. Nagtanong si Nightingale kung bakit hindi kasali si Anna sa pagsusulit. Ngumiti si Roland at sinabi na si Anna at Scroll ang naghanda ng pagsusulit. Nagtanong siya tungkol kay Tilly, at ipinaliwanag ni Roland na si Tilly ang nagsilbing tagasuri, at nakapagtala ng perpektong marka. Matapos mabuo ang lahat ng marka, nakita ni Roland na ang unang grupo ng mga mangkukulam mula sa Slumbering Island ay nagpakita ng kapansin-pansing pag-unlad. Lahat ay nakapasa ngayon. Ang pinakamalaking pag-unlad ay kay Evelyn. Ang mga marka ng 3 bagong dating na mga mangkukulam sa labanan ay medyo mababa. Ang resulta ni Nightingale ay nakakadismaya. Ang kanyang marka sa 3 asignatura ay mas mababa pa sa kanyang nakaraang pagsusulit, kaya't medyo nalito si Roland. Tila ang pagkatuto ay talagang isang likas na talento, minsan hindi ito mapipilit. Napaisip si Roland kay Maggie. Halos wala siyang nasasagot na tama sa mga computational na tanong sa matematika at siyensya, at ang mga formula na ginagamit niya ay parang walang kahulugan. Gayunpaman, nakakuha siya ng 70% sa mga multiple choice at true or false na tanong, kaya't umabot sa kabuuang iskor na 63, na medyo hindi inaasahan. Talagang hindi maintindihan ni Roland kung paano nagawa ni Maggie yon. Sa kusina, naghahanda ng pagkain sina Maggie at Lightning. Masaya si Maggie na napansin niyang nakakuha na naman siya ng itlog na may 2 dilaw. Nagkomento si Lightning na palaging maswerte si Maggie. Ang eksena ay nalipat sa simbahan, si Min ang naging bagong papa. Muli siyang bumaba sa piitan. Noong huling pumunta siya rito, ito ay para lihim na ipapatay ang hari ng Grey Castle na si Wimbledon. Binaliwala niya ang mga hinaing at iyak ng iba, dumiretso sa isang partikular na silid. Binuksan ito ng gwardya para sa kanya, at pumasok siya. Nakita niya si Zero. Nakatayo itong nakatalikod sa pintuan, nakaposas ang mga kamay sa bakal na nasa itaas ng kanyang ulo. May mga sariwang latay mula sa hampas na nakikita sa kanyang likod. Tinanong ni Min si Zero kung nauunawaan na niya ang kanyang pagkakamali. Mahinang umungol si Zero na parang bagong gising. Nang makita niyang si Min ang dumating, tumawa ito at tinanong, kapag hinahanap ni Min ang pagsunod, ibig bang sabihin nito ay pagsunod kay Min mismo? O may paggalang din sa lahat ng iba pang mga obispo? Bagamat hindi nasiyahan sa trono ni Zero, sinagot ni Min ng diretsahan. Siyempre, ito ay pagsunod sa kanyang mga utos. Sumagot si Zero na kung iyon ang utos ni Min, susunod siya. Pagkatapos, inutusan ni Min ang mga gwardya na tanggalin ang mga posas ni Zero. Gamit ang kanyang tungkod, kinuha niya ang mga damit ni Zero, itinapon ito sa kanya, at inutusan siyang magbihis at sumunod sa kanya, may misyon siya para kay Zero. Isinuot ni Zero ang kanyang mga damit at sumama kay Min palabas sa mahabang pasilyo ng bilangguan. Habang naglalakad sila,
ipinaliwanag ni Min na ang buwan ng mga demonyo ngayong taon ay maaaring umabot ng 5 buwan. Inutusan niya si Zero at ang iba pang mga purong mangkukulam na pumunta sa Grey Castle. Dapat nilang samantalahin ang kaguluhan na dulot ng malakas na snowfall para patayin ang mga rebelde. Kasama sa kanilang listahan sina Timothy Wimbledon at Roland Wimbledon. Matapos ang matagal na paghihintay na walang naririnig na sagot mula kay Zero, handa na sana siyang parusahan itong muli. Nang ibalik ni Min ang kanyang tingin, nakita niyang nakangiti si Zero, ang mga mata nito'y kumikislap ng panganib. Biglang lumitaw ang isang makinang na liwanag. Nang buksan muli ni Min ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang malawak na plaza. Bigla niyang napagtanto na ito ang lumang banal na lungsod noong bagong mananampalataya pa lamang siya. Bigla ring nagpakita si Zero, binanggit na ito ang lugar na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon kay Min at hinahangaan niya ito. Ang mga alaala na sandaling nawala ay muling bumalik. Naramdaman ni Min ang biglaang galit at humarap kay Zero. Hindi siya makapaniwala na naglakas loob si Zero na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya. Muling nagsalita si Zero nang walang pakundangan, alam niya ang kanyang ginagawa. Pero si Min, baka hindi niya lubos na nauunawaan. Pamilyar si Min sa kapangyarihang ito, alam niyang ito ang espiritual na larangan ng digmaan, kung saan naglalaban ang dalawang kamalayan sa mundo na binuo ng sumasalakay. Dito, ang mananalo ay makakamtan ng lahat, at ang matatalo ay mawawalan ng lahat. Sinubukan ni Min abutin ang kwintas na may God's Punishment Stone na nakatago sa ilalim ng kanyang damit, nagtataka kung bakit ito hindi gumagana. Natawa si Zero, sinabing na-nullify na ang domain nito. Biglang sumagi sa isip ni Min ang isang realizasyon. Tanging si Isabella lang ang may kakayahang gawin ito. Naramdaman niya ang kirot ng pagkakanulo. Kung nalaman lang niya ng mas maaga, sana'y ginawa na lang silang bahagi ng God's Punishment Army. Ngunit wala na siyang magagawa ngayon kundi huminga ng malalim at maghanap ng mga sagot. Mabilis na bumalik ang composure ni Min. Binalaan niya si Zero, na kapag pinatay siya, mapapansin ito ng Judgment Army sa labas at huhulihin siya. At ang naghihintay sa kanya ay hindi lamang hampas. Umiling si Zero, wala siyang balak tumakas. Sa halip, layunin niyang palitan si Min at maging bagong papa. Nagulat si Min sa pahayag ni Zero, sinabing siya ang kinoronahan sa harap ng maraming mananampalataya sa Grand Cathedral. Walang kikilala kay Zero bilang papa. Ngunit sumagot si Zero, hindi niya kailangang ipakita ang kanyang mukha. Ang pagiging mensahero ng papa ay sapat na. Pagpapatuloy pa sana ni Min ang kanyang pagbabanta, ngunit malamig na sinabi ni Zero. Kapag nagsimula ang espiritual na labanan, hindi ito maaaring maantala. Dagdag pa, walang huhuli sa kanya. Nagkamali si Min mula sa simula. Tumingin si Min sa mga mata ni Zero, at nakita niyang walang emosyon dito. Tanging isang kalmadong, hindi natitinag na tingin ang bumabalik sa kanya. Biglang bumalik sa isipan ni Min ang huling salita ni Oberlin. Ang pagbitaw sa posisyon ng papa ay maaaring isang magandang desisyon. Anak ko, patawad. Para bang bumulusok siya sa isang yelong bangin. Sa nakakakilabot na linaw, sa wakas ay naunawaan ni Min ang lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zero. Ang larangang ito ay binalangkas ni Papa Oberlin para sa kanilang dalawa. Kapag natapos ang espiritual na labanan, ang natitirang buhay ay magiging tunay na pinuno ng simbahan.